Dito po tayo ngayon guys sa ating kaibigan, no? Magtatanong na po tayo para malaman po ng lahat, kasi nais po daw nilang i-guide po daw sa araw na ito kung wala po bang mga kalamidad na magaganap. Kaya pakinggan nyo, kasi gusto po niyang malaman yung nag-request sa atin, kasi po namumuhay po sila, nagbibiyahe, malayo po talaga ang biyahe nila. Marami pong mga nag-request sa atin guys para po malaman po nila kung wala po bang magaganap na kalamidad na ito ay ikakamatay ng maraming tao. Kaibigan, magandang araw. Na ay nag-request ba? Taga Manila ba ni? Kung wala po bang kalamidad daw na magaganap po ngayong araw na ito. O kaya gusto po nilang malaman kung okay lang po ba sa inyo. Sa lahat ng nag-request ito po yung sabi ng ating kaibigan. Huwag kayong mag-alala. Before po kayo aalis sa bahay nyo, magdadasal lang po kayo. Oo. Wala po siyang nakita ngayon na mayroong kalamidad doon sa Manila na ito ay kakamatay ng tao. Wala po siya nakita. Pero maghanda tayo kasi po yung ipinapaabot ni kaibigan noong isang araw yung sabi po ng ating kaibigan na mayroon po mga lugar na masusunog at saka yung gasolintisyon may guguho, kaya mag-ingat lang po tayo kaibigan. Oo, totoo yan. Sa totoo lang guys, sabi ng ating kaibigan, hindi man namin kaya na tingnan, no, kung ang kalamidad ay kailan, pero mayroon pong mga sign na kanilang nakikita. But for now, wala po talaga silang sign nakikita po doon sa Manila ngayon guys na mayroong kalamidad na delikado. Wala. Kaibigan, salamat po sa inyong impormasyon dahil po napakalaking tulong po niyan para po ay yung mga tao na nag-request na i-guide daw sila sa tuwing po sila ay aalis sa kanilang bahay para mamuhay. Gusto po daw nila na malaman sa inyo, kaya sana kung makapanood kayo, ito po yung sabi ng ating kaibigan na walang problema. Pero mag-ingat kayo sa biyahe dahil po hindi po natin alam ang aksidente po ay kasi yung aksidente ngayon ay napakarami na po nangyayari. Lalo na yung mga kamuting driver, no? Kaibigan. Kumusta po yung impormasyon natin kaibigan sa mga kalamidad tulad po yung ipinapaabot sa Philbrook? Okay, huwag kayong mag-alala po guys, kasi ang Philbrook lagi po itong nagpapaabot at binabantayan po kung ano man po ang nakita nila na magaganap dito sa bansa natin at para maipaabot. Kung sakali man na mayroon po mga impormasyon na nakuha ng Philbrook, kung kayo ay palisanin dyan, lisanin po yung lugar na yan, dapat po talaga na kayo ay aalis. Kaya salamat po sa mga nag-request sa atin. Basta kayo ngayong araw na ito, walang problema na nakita ng ating kaibigan. Sinabi na po ito ng ating kaibigan, ngayong buwan na ito, walang dabiguan pero mag-ingat tayo. Kasi po, mayroon pa rin pagyayanig na mga lugar na lindol. Hindi naman po ito malakas. Pero, ang hindi lang maganda dito yung mga bulkan talaga. Lalo na po yung bulkan sa ilalim ng dagat na yung aktibo na ngayon na gumising na din, kaibigan. Yun po, kapag ito mayroon pong bulkan na sasabog po doon sa ilalim ng dagat, posibleng lalamunin po talaga ang lugar, no, kung saan po nakalagay po itong bulkan na ito, kasi mayroon pong bulkan na sa ilalim ng dagat ngayon gumising na. Kaya dapat po, kung kilala po ninyo itong lugar na ito, kung sino man po yung nakatira dyan, mag-ingat na lang po tayo. Lagi po tayong manalangin, kaibigan. Oo, ito yung mga pinapaabot natin guys. Hindi naman po ito masama. Ito po ay babala lang at makapagbigay kami ng tugon sa inyo na sana ay lagi po tayo manalangin para po ay maingatan tayo ng Diyos.
Kaibigan, meron po akong gustong malaman. Gusto ko itanong. Oo. Kung sakali na maagaw ng China yung Pilipinas, ano kaya ang kahinatnan nito? Sabi ng ating kaibigan, kung maagaw po nila ito, nakakaawa po daw talaga guys ang mga Pilipino. Kaya dapat na yung gobyerno natin noon, sana po ay magkaisa, unity sila, na para po malabanan ang mga taong mga gahaman. Lalo na ngayon dito sa atin, mas piliin pa nila na maging magulo, at mas maayo pa daw na girahin na lang dito para matapos na yung kaguluhan po ng ating bansa. Kasi po yung bansa natin sobra ng kaguluhan eh. Maraming patayan dahil lang po sa kapangyarihan na kanilang pinag-aagawan. Yung mga away po sa politiko, isa na po doon ang nakapagbigay ng kaguluhan. Kung i-compare natin sa ibang bansa, no, wala lamang patayan. Ano lang, yung Pilipino, grabe. Grabe po ang patayan sa mga politiko. Ayaw po nila talaga na sila ay matalo. Gusto po talaga nila angkinin ang kapangyarihan para po siguro sa kanilang kapakanan. Kaya dapat po tayo mag-ingat ngayon ha. Malapit na ang eleksyon guys. Huwag po kayong magpapadala. Ito po yung sabi ng ating kaibigan noon. Balikan po natin kaibigan. Tandaan po ninyo ang sinabi ng ating kaibigan noong ipinapaabot niya. Nasabi po niya, sa April malapit na ang eleksyon, maraming matutumba, maraming itutumba. Nangyayari, walang pili-pili, asawa man o makasama po ng politiko, damay, di ba? Ilan na ang nangamatay karon, kadaghan-daghan na. Munang mga tao dili makadawat na sila ay mapildi, tungod kay naa sila sarili na gusto nilang malabanan nila pagdating sa panahon na sila po ay manalo sa eleksyon. Hindi po ito para sa mga nangangailangan ng mga tao. Yung mga tumatagpo na ganyan. Ang kanilang kagustuhan, sarili nila. No, kaya dapat maging wais kayong pumili ng inyong mga ibubuto. Hindi man kami naninira guys. Ngunit ipinapasok lang po namin yung mga paabot ng kaibigan natin sa inyong isipan para po mabigyan kayo ng advice. Baka po maligaw kayo sa pira. Huwag kayong magpapadala sa pira guys. Kaya maraming salamat kaibigan. Hanggang dito na lang muna. Maayong adlaw o bagamping tangtanan guys. Pasaylo ang alami kung naamimi na buhat na mga gipaabot nga hindi inyo nagustuhan.